Hi guys! Nandito na naman ako. At oo, inutusan na naman niya akong mag-cut out ng topper para sa cake. Siya na daw kasi ang nag-print. Ako na lang daw ang tagagupit. Kung tutusin, ang dali lang dapat nito. Papilat gunting lang. Pero sa akin, laging may drama. Laging may sablay. Pantay sa mata niya, tabingi sa mata ko. At sa totoo lang, parang sanay na rin siya na palpak ang kalalabasan. Pero habang nakaupo ko rito, hawak ang gunting at pinapawisan sa simpleng paggupit, bigla kong naisip, imbis na tahimik lang akong magtrabaho, kwentuhan ko na lang muna kayo. Kwento namin, kwento ko, at kwento ng mga pagkakaiba namin na minsan nakakatawa, minsan nakakainis, pero sa dulo may mga aral pala. Kaya habang gumugupit ako ng mga papel na malamang hindi pantay, samahan nyo na rin akong magbalik tanaw. Malay mo, sa gitna ng sablay ko, may makita kayong perasong totoo tungkol sa buhay, sa pagmamahal at sa pagtanggap. Minsan kasi, naisip ko, bakit ganun? Sa relasyon namin ng girlfriend ko, laging malinaw ang pagkakaiba. Siya ang planner, siya ang magaling, siya ang may pera. Ako, tagasunod. Kadalasan, palpak pa. Isang araw, dumating yung challenge na hindi ko inaasahan. Sabi niya, "Babe, pwede mo ba akong tulungan? I-print ko na yung design para sa cake topper. Ikaw na lang ang gumupit." Ako naman, syempre, agad nag-oo. Pero sa isip ko, madali lang yan. Print lang naman tapos gupit. Ano bang kahirap-hirap dyan? Pero hindi ko alam, doon pala magsisimula ang pinakamahabang laban ko. Laban sa papel, laban sa gunting, at laban sa sarili kong kakulangan. Dumating yung papel na may design. Grabe, ang ganda. Ang linis ng pagkakaprint. Perfect ang linya. Sharp ang mga sulok. Parang gawa ng professional. At nung nakita ko yun, medyo kinabahan ako. Kasi bigla kong naisip, paano ko gagawin itong gupit kasing perfect ng pagkakaprint? Pero dahil gusto kong magpabida, kinuha ko agad yung gunting. Parang hawak ko ang espada ng isang mandirigma. At ang kalaban ko, isang simpleng papel na may design. Unang hiwa ko pa lang, boom! Tabingi agad. Napahinto ako. Sabi ko sa sarili ko, okay, konting adjustment lang. Ginupit ko ulit. Medyo inayos ko. Pero ang ending, lalo lang pumangit. Parang yung linya ng papel nagsimulang maging roller coaster. Straight sana pero biglang may kurba. Tinitignan ko yung nagawa ko at sa loob-loob ko gusto ko na sanang itapon. Pero hindi pwede kasi baka magalit siya. Lumapit siya. Tiningnan yung gupit ko. Ramdam ko yung titig niya. Parang teacher na chine-check ang project ng estudyanteng tamad. Sabi niya, "Babe, bakit parang hindi pantay?" Napakamot na lang ako ng ulo. Sabi ko, style ko yan abstract art. Natawa siya, pero ramdam kong pinipigilan niya yung inis. Kasi, imagine mo, perfect na yung pagkakaprint niya. Tapos pagdating sa gupit ko, parang pinaglaruan ng hangin. Hindi doon natapos, marami pa siyang pinagawa. Isa pa daw, isa pa ulit, ako naman. Sige lang, gupit dito, gupit doon. Pero guess what? Lahat sablay, hindi lang basta sablay. Iba-ibang klase ng sablay. May tabingi sa kaliwa, may sobra sa kanan, may liko sa gitna. Parang koleksyon ng how not to cut a paper tutorial lang. Doon ko mas lalo pang nakita ang kontrast naming dalawa. Siya magaling plano. Ako bara-bara. Siya maayos at malinis. Ako laging may sablay. At alam mo, minsan naiinggit ako. Kasi parang lahat ng hawakan niya nagiging maayos. Samantalang ako, kahit papel lang, nagiging palpak pa. Pero ito ang nakakagulat.
Kahit palpak lahat ng cutouts ko, hindi niya tinapon, nilagay niya pa rin sa cake. At sabi niya, "Babe, hindi naman tutungkol sa gaano kaganda yung gawa mo. Ang mahalaga, ikaw ang gumawa." At doon ako natulala. Kasi ang totoo, hindi lang pala yun tungkol sa cutout. Yun pala, simbolo ng relasyon namin. Nung naalala ko, hindi pa pala ito yung unang bisis na pumalpak ako. Noong minsan pinagluto ko siya, ang ending, sunog yung ulam, pero kinain niya pa rin. Noong isang bisis, pinagsulat niya ako ng card. Ang pangit ng sulat ko, parang batang nagpa-practice ng cursive, pero tinago pa rin niya. At ngayon naman, cut out, tabingi, hindi pantay, pero proud pa rin siya. Doon ko naisip, siguro kaya niya ako mahal, hindi dahil magaling ako, kundi dahil kahit sablay ako, totoo ako. At sa buhay, ganun din pala. Hindi lahat ng bagay kailangan perfect. Hindi lahat ng linya dapat pantay. Minsan, mas may kwento pa yung may sablay, kasi yun yung totoong galing sa puso. Kaya sa huli, naintindihan ko, hindi ako ang taong magaling gumupit, hindi ako ang taong may pera, hindi ako ang taong perfect, pero ako yung taong laging susubok para sa kanya. At yun yung mas mahalaga. Kasi sa relasyon, hindi lang naman tungkol sa pera, hindi lang sa galing, at hindi lang sa perfection. Tungkol ito sa effort, sa pagtanggap, at sa pagmamahal na kahit sablay, totoo pa rin. At oo, kahit palpak lahat ng cutouts ko, proud pa rin ako. Kasi hindi naman lahat ng hindi pantay ay pangit. Minsan, yung hindi pantay, yun pa yung nagbibigay ng kwento. Pasensya na kayo guys, baguhan lang po ako eh. Hindi pa ako gaanong magaling mag voice over. Pero sa susunod, hayaan nyo, pag-iigihan ko na. Marami pong salamat. God bless. Bye-bye!